yumuko tayo at manalangin. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito na naman na kami nagtipon-tipon para pag-aralan ang iyong mga salita. Para tingnan namin, Lord, isurvey namin ang mga bagay-bagay, Lord, na gustong iparating ng mga nagsulat, gusto mong iparating sa amin nung in-inspire mo tong mga writers, Lord. I pray, O God, na buksan mo ang aming pagkaunawa, pagkaintindi, Lord, para makakita kami ng mga lessons dito na magagamit namin sa aming ikalalago sa buhay at sa aming ikalalago sa paglilingkod sa iyo. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga kapatiran namin na wala pa, Lord, ikaw ang mag-bless sa kanila. Maraming salamat. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Umpisa natin itong nandito si Pastor Cons. Magikisit in daw. So, ang lesson natin ngayon is on the book of Joshua. So, nung last pinag-aralan natin yung Pentateuch, yung tinatawag na the book of Moses, or yung 5 pinakapundasyon ng lahat ng teachings dito sa Old Testament. Actually, pinakapundasyon lahat yon, because even Jesus Christ based his teaching, most of his teaching doon sa laws of Moses, particularly ang dami niyang keynote doon sa Deuteronomy. So, itong Joshua, ito yung first book doon sa I think 12 na historical na ilalagay ko pala yung notes natin dito. So, tayo. Ayun. So, ayan, 12 books sinundan na ito kasi nag-umpisa na, nabuo na yung bansa nila, and then nasakop na rin nila yung mga lupa. Kasi sabi nila, in order to build a nation, kailangan mo raw ng pangunahing 3 bagay. So, ang mga bansa raw may 3 sangkap para masabi mong bansa. Una, lupain. Pangalawa, mga tao. And then, pangatlo, constitution. Yung saan sila nagkakaisa. Sa mindset. Anong mindset na pinagkakaisa nila. So, dito, nung nasa wilderness sila, of course, the Lord built them up from being just a promise noon kay Abraham. And then, sa faithfulness ng Panginoon, talagang binild niya sila. Pinarami niya Abraham, Isaac, Jacob, and then the 12 tribes, and then they went to Egypt, and from Egypt, they become multitude. So, napakarami nila sa Egypt. And then from Egypt, so, meron na sila yung first characteristic. Meron na sila yung tao. Okay? So, noong nasa wilderness sila, ibinigay ng Panginoon sa kanila yung 10 Commandments. And then napanday doon from, hindi lang naman yung 10 Commandments na-develop doon yung mga laws. Kasi pinaka-pundasyon, pinaka-core lang yung 10 Commandments. There are so many laws, and they have the Levitical laws also. So yung mga tradition, may system na sila doon sa bansa. May pinagkakaisahan na sila, may mga panahon ng fiesta, may mga tradisyon na sila. So they are united as one people. So meron na sila nung konstitusyon. Ang problema nila sa wilderness, wala silang lupain. So you cannot call them a nation. But through the leadership of Joshua, dito, bubuuin nila or kakamtin nila yung pangatlong ingredients para maging bansa sila. Yung mga lupa, kasi yung pangako ng Panginoon, natutupad, nakikita nyo rito, napakatagal. Pero pag nangako ang Panginoon, pangako yan. So, pag tao, minsan, papako yan. Pero pag Panginoon, pangako talaga yan. So, minsan,
Wala lang naman tayong patience. Pero pag kilala mong Panginoon, hintayin mo lang. Si Joseph nga, hindi na niya nakita. Pero hindi na niya na-experience with his own eyes. Hindi na niya nakita yung pangako ng Panginoon. Hindi niya nakitang nabuo yung pangako ng Panginoon. Pero in his spiritual eyes, in his foresight, nakita niya. Kaya sinasabi niya, ay, bugwa, endak tugot yun, ito lang ko. So, ayan. So dito, papasok sila, itong Joshua kasi, hindi lang si Joshua ang lahat kasi si Joshua is a military man. He is trained by Moses. So student ni Moses ito. Alam naman natin ang mga prinsipe sa ancient world, sa mga bansa noon, pag nasa royal family ka, mga prinsipe ka, of course they get the main education. May dalawang oldest courses ng mga dito sa mundo. It's either civil engineering, construction, or they get the military engineering, the art of war. So, ayan. So, most likely, si Moses, he was equipped in either or both. So, magaling sa structure, siguro. Kasi may pagka-arkitekto rin di ba? Yung tabernacle, makikita mo yung artistry, alam niya yung concept ng So, and of course, yung art of military engineering, makikita mo yung order. Alam niya kung paano niya pangkatin yung tao. Alam niya yung positioning. Pinakita natin last time yung camping nila. Strategic yun Para hindi, strategic yung camping nila na yon. So, military concept. So, sa mga ancient world, pag pumupunta sila, may expedition sila, for a warfare or invasion, talagang dinodocument nila yan. And siyempre, para mapag-aralan nila yung triumphs nila, paano sila nag-triumph, ano yung errors nila, so that they can be better sa mga susunod pang mga expedition. So itong ginawa ni Joshua dito na recording sa Book of Joshua, maraming kahalintulad dito sa iba't ibang kaharian, sa iba't ibang kingdoms na So mapikot niya si Pastor Dennis, dinadala ng hangin. Ayun. So hindi na natin makukuha si Pastor Constant. So, ayan. Makikita natin, may 12 na historical books. So, una, so pag mag-memorize kayo ng Bible, ganito ginagawa ko noon. Pinangkat-pangkat ko ng Moses. Dinadaan ko sa kwento. Moses, siyempre, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sino sumunod kay Moses? Joshua. Sino sumunod kay Joshua? Wala na, walang leader. Mga judges lang. Kung sinong maudyukan dyan. Those judges. So, ayan. And then, sa mga judges, dyan sila naunang umiyak, sumigaw sila. Bakit wala kaming hari? Parang mga kapitbahay namin may hari agad. May mga hari yan. Bakit di ka magbigay? So, actually, bago sila mag-iyakan na ganun, alam na ng Panginoon yung ganun, darating yung puntong ganun. Inihahanda ng Panginoon ang isang hari. So, kaya pumasok yung kwento ni Ruth. So, ayan, makikita mo kung paano nilalatag ng Panginoon yung daloy ng kwento. So, si Ruth. And then, pumasok yung kwento ni Samuel. Of course, alam mo na, si Samuel mag-a-anoint Actually, si Samuel ang pinakahuling. Sabi dito, si Samuel daw ang pinakahuling judge at pinakaunang prophet. So, may shifting ng leadership. And then, ayan, dahil na-anoint na si King Saul, na-anoint na rin si David, may hari na sila, kaya mayroon kang book na Kings. Very common sense, diba? May hari na, may record of kings. And then, dahil may mga hari, may chronicles, may kwento ng kanilang paghahari. Ayan, dahil pasaway sila,
Yung mga hari nila hindi sumusunod sa Panginoon eh. Talagang literal na sinaway nila yung tagubilin doon sa tawag ito sa Deuteronomy. Pag ginawa nyo to, itong mangyayari sa inyo. Eh ginawa pa rin nila. Binura ng Panginoon yung bansa nila. Nawala talaga sila kasi in-invade ng itong yung higher kingdom, yung northern kingdom, in-invade ng Assyria, itong lower kingdom, in-invade ng Babylon. Nawala sila. And then, nandun sila sa Babylon at Assyria. So, we have records of that. And then, noong bumabait na sila, ganyan naman eh, paikot-ikot lang naman eh. Papasaway, tapos magsisisi, tapos napakabait naman ng Panginoon. Ayan. So, kung love story to, eh, pambihira ka naman, Lord. Ang rupok mo. Para ganun. Wala, mapagmahal lang Diyos natin eh. So, singput kitob kunada ka. Ang bait ng Diyos eh. Mapagpatawad. That is the goodness of our God. Wala, sinabi kong mahal kita eh. Parang, masasaway ko ba ang sarili ko? Tumitibok eh, parang ganun. So, ayan. And then, we have Ezra. Ito yung sina Ezra yung mga bumalik, mga nanguna sa expedition na bumalik sa bansa nila para i-build nila yung bakod, i-build nila yung temple. So, ayan, si Ezra, si Nehemiah. Esther is a story naman doon sa, I think sa Assyrian kingdom siya. Napangasawa niya yung emperor doon. So basically, ito yung tinatawag natin, makikita nyo sa notes natin, makikita nyo dito, ito yung mga historical books na tinatawag doon sa Old Testament. So, uusad tayo later, titingnan naman natin yung meron tinatawag na minor prophet, major prophet, and then yung tawag nito, poetic literature. So, paano natin isaalang-alang ito? Paano tayo magkakaroon ng perspective dito? So, try natin i-zoom ito. Pwede bang i-zoom ito? Pwede atang i-zoom. Read mode. Ayan. Ayan, para makita natin. Sa Joshua, makikita ninyo dito yung date, approximately date. Sabi nga natin, pabaliktad, pababa. Yung kwenta nila ng date. So, nung approximately 1,400, kung matatandaan ninyo yung mapa na ibinigay ko noon, yung may pababang ganyan, tapos may ganon. So, ewan ko kung anong page yun, Pastor. So, yung mapa na yon, makikita nyo na dito sa 1405 hanggang 1319, makikita niyo yung Joshua. So, ang sinasaklaw niya mula nung kamatayan ni Moses hanggang sa paghahari, or hindi naman paghahari, pangunguna ni Joshua kasi hindi siya hari eh. So, and then yung Judges, yun na yun, yung wala na si Joshua. So, sumunod na kung sino-sino na lang, kanya-kanya na. So, parang ganon. Siyempre, may kanya-kanyang leader yung bawat tribes, pero walang unifying factor, walang unifying leader. So, parang kung Pilipinas sana, yung sinauna, may kanya-kanya tayong probinsya. So, may kanya-kanyang kaharian yan. So, parang may kanya-kanyang leader ang bawat, pero walang unifying leader. So, yan yung nangyari sa Judges. So, from kamatayan naman ni Joshua yan hanggang doon sa panahon ni Samson. I think approximately 400 years yung sinasaklaw nito. 400 years. So, tama kasi 1-4. So, ayan. Tingnan natin yung usad ng Judges pala yung 400 years. And then Ruth, parang ito, telenovela. Parang nagbabasa ka lang ng pocketbook dito. So, telenovela to, parang a love story.
may kaugnayan sa kwento ng Israel. So, establish the kingdom of David. And then Samuel, mula yung una, mula sa kapanganakan niya hanggang sa kamatayan ni yung unang hari nila. And then, yung pangalawa naman, yung paghahari na ni David. And then Kings, magsisimula itong Kings. And dito sa First Kings, yung paghahari ni Solomon hanggang kay yung kamatayan ni Ahasaya. So makikita nyo dito sa kingdom kung sino yung mga kaharap nilang kaharian. So Canaanites. So problema sila dyan. Hindi nila tinapos eh. Kaya minsan, pag may pinapagawa ng Panginoon, kailangan, ang matututunan natin sa kanila, tapusin mo kasi magiging problema mo yun pag lumakas yun. So yun yung naging problema nila. Yun yung inuputan ng kanila. And then may shifting ng kingdom, itong Assyria and Babylonia, itong mga naging world power during that time. So, and then Chronicles, itong Chronicles naman, Reign of David hanggang sa anointing ni Solomon. Medyo overlapping yung kwento dyan. Pero may purpose yan. May purpose kung bakit na-record yung mga yan. And then Ezra naman, ito yung pabalik. Yung unang batch ng babalik sa Jerusalem. So, hanggang sa pangalawang batch. So, ayan, Ezra. And then Nehemiah. Yung dito, I think si Ezra, anong tinabaho ni Ezra? Temple? Pari ata si Ezra, di ba? Scribe. Oh, scribe siya, di ba? Pari siya, and then Nehemiah. Ito, yung bakod naman. Bakod ang trinabaho nito. And then Esther, telenovela na naman yan. So, na sa tingin natin, actually, dito sa Book of Esther, hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. So, pag-aaralan natin later yan. Pero, ayun, hapyaw natin yan. Hapyaw natin dyan yung kwento. Balik tayo kay Joshua. So, anong impormasyon ang meron tayo tungkol kay Joshua? So, of course, makikita mo na sa bungad pa lang, son of Nun, sabi. Ito ang tatay niya sa tribo ni Ephraim. So, kung mababasa mo yung Ephraim, nawala kasi yung mga anak ni Joseph to. Ginonsider nilang nawala si Joseph pero inampon ni Jacob itong dalawang anak niyang pinanganak sa Egypt, si Ephraim sa Manase. So, sino tong Ephraim? Tribo ni Joseph to. So, ayan. And then, ito, baka bago sa atin to. Binunyagan da. Ang original name niya is Hosea. Na ang ibig sabihin, salvation. So, and then, binunyagan ni Moses. Ewan ko kung panahon ng pagtutuli. Binyag. So, ang pangalan na Joshua, Jehovah is salvation. Kung i-connect natin sa names of God. Ang reflection mo dyan, Pastor. So, from salvation to Jehovah is salvation. May reflect mo. Nung nasa Egypt siya, bakit kaya pinangalanan ng tatay or magulang niya ng Hosea? Bakit mo pangalanan yung anak mo ng salvation? Siguro yung mga kanilang maybe siya ay panalangin na sana Lord, itong batang ito, makita niya naman yung kaligtasan namin mula sa mga nang aalipin sa amin. So, maybe a cry. Oh, ayan. And then, ano yung perspective rin kay Moses na pinalitan niya yung pangalan ni Joshua, ni Hosea, ng Jehovah is salvation. So parang it is a revelation that the salvation being yearned, yung mga dinidesire nila, di ba, yun yung salita ni Lord kay Moses, di ba? Narinig ko ang iyak ng mga Israelita. Parang, I think, si Moses,
Dahil nakita niya siguro si Joshua. Palitan natin yung pangalan mo para maipaalala lagi yan. So, ayan. Tinatago natin minsan sa mga pangalan eh. Pastor Dennis. Diba, pag may girlfriend ka, gumagawa-gawa kayo ng mga pangalan. Pambihira. Anong pangalan niyo, Pastor Cons ni sister? Ay, binubuo ka eh. It speaks of something. So, ayan. So dito, you can make a sermon out of this. So maybe the church is not aware of this. Maybe hindi sila aware na ganun pala ang pangalan niya noon. So, kikita natin sa Numbers 13 verse 16. So, make a sermon out of that. And then, he was a warrior who fought on Moses' behalf against Amalek. So, of course, I think may training camp si Moses. Kasi most likely, hindi naman siguro mga sundalo to. Kasi hindi mo gagawing sundalo yung lahi ng alipin. So, ang mga sundalo nung panahon nila, yung mga Ehipsyo. So, I think itong mga to, estudyante na ni Moses. So, sabi nga natin, ang mga prinsipe, it's either they are equipped militarily or sa construction. So, lalo na yung Egypt, it is known for construction. So, most likely, student ni Moses ito. Nakwento ko to sa Nakwento ko to sa Hong Kong. Pumunta, I use this as illustration. Okay, itong 12 tribes, pinili na nila yung the best of the best doon sa tribo nila. Then, sa tribo nila, parang isa kanyang tribo siya yung napili. Parang mga James Bond tong mga to kasi secret agent, spies sila na pinadala sa loob. So yung katotohanan si Joshua ay isa siya doon. Ibig sabihin, matindi talaga itong si Joshua. Isa siya sa mga the best in military equipped na tao ng Israel. So ayan, and we know na he is pure. He never bowed down in idol worship. So, and then faithful to the Lord, sabi doon. So, you can read yung description sa kanya dito sa Exodus 33 verse 7 to 11. So, he is a faithful servant to Moses. So, ayan, nabanggit na natin. Isa siya sa 12 spies doon sa pagpasok nila sa Promised Land. And then, talagang man of faith, man of the Spirit. Sabi ng Panginoon, dito sa text na ito, the spirit of leadership na sa kanya. So, siya yung pinili mismo ng Diyos na papalit kay Moses. So, ayan, yung sa pastor's kwan natin, yung nakamarka sa kwan, chosen to serve. So, that dual meaning yun. So, ang ibig sabihin nun, pinili ng Panginoon na maglingkod, pero pinili rin niyang maglingkod. So, kasi sa panahon natin, hindi kagaya sa Old Testament. Pakan na po gusto pating no, saway-saway ka. Natapanawin tayo ka sa age of grace. Age of grace. So, uray na bayag. Inutan na kanya po Diyos ng subli. Praise God na kasi So, and then, makikita natin, hindi lang sa pinili ng Panginoon, he was accepted as God's choice. Talagang naging loyal rin ng tao sa kanya. Ayan. Punta tayo sa C. Umusad ng 30 minutes natin. May mga kwan. Dito, i-compare natin si Moses sa si Joshua. So, marami silang pagkakahalintulad. Pinili ng Diyos si Moses, ganun rin si Joshua. So, unang salita ng Panginoon na direkta sa kanya, bad news or good news?
Unang bigkas ng Panginoon, patay na si Moses. Ano yun? Bad news o good news? So, kung ikaw si Joshua, parang hinahangaan mo ng matindi si Moses. Kita mo yung mga miracles na ginawa ng Panginoon. Pag narinig mo yung patay na si Moses, alam mo ikaw ang next in line. Mga angatog ang tuhod mo yan. Kaya ko bang gumawa ng ganung himala? So, bakit sasabihin ng Panginoon sa kanya na be strong and take courage? Kasi nangangatog yung tuhod. Alam niya kung gaano katigas ang ulo ng Israel. Parang kaya ko ba yun? And minsan, ewan ko kung itong mga pastora natin sa Hong Kong, gano'n ang pakiram. Lalo na nagpapaalam si Pastora Imelda, meron ba akong ganun? Tama po kayo, Pastor. Meron ba akong ganun na personality? Ganun ka-lively na personality? Or ganun ba ako charisma? May ganun eh. Naiintindihan ko yan. Kasi nung pupunta si na Pastor Benny sa Hawaii, ganun ang pakiramdam ko. Paano mo pamumunuan ng mas matatanda sa'yo? Hindi ka pa, pasaway ka pa lang sa church eh. Naglalaro ka pa lang doon, mature na. How would you, alam ko yung pakiramdam na yun kasi it took years bago nag-sink in sa akin. Kaya actually dito, marami akong reflection dito. So actually, nung transition ng CWC, nung pumunta sila Pastor Benny sa Hawaii, halos dito ang sinisermon ko. Ito yung leading ng Panginoon na pinag-aaralan mo sinisermon. Kasi yung sermon na dinideliver ko sa church, para sa akin. Kailangan ko yung mga message na yon. So, ayan. Ganun siguro yung pakiramdam. Kaya ko mong gawin yung mga... So, yung lahat ng nakita mo, at sinusukat mo yung sarili mo. Pero minsan, hindi ka kasi may iba ka ring daan. Sabi nga sa Kwan, if you read the book na The Alchemist, you will find your own legend. Hindi gagawa ang Panginoon ng copycat ng Moses. Gagawa siya ng ikaw. And ipapakita rin ng Panginoon yung glory niya sa pamamagitan mo. So, kaya ang instruction ng Panginoon, just be very careful to meditate on this day and night. Be very careful to obey everything I will command you. So, parang ganun yung instruction ng Panginoon sa atin. And sa atin naman, ito na-realize ko sa ministry. Parang madaling sabihin pero so may mga ideas na ibibigay ang Panginoon sa iyo. And hindi ko alam, hindi ko ma-explain kasi iba't ibang pangungusap ng Panginoon. Pero sa akin kasi paano ko sinusukat kung idea ko yun or idea na. Sa akin kasi pag may pumapasok na mga ideas sa isip ko, sinisantabi ko yan. Pero pag pabalik-balik yung idea, it keeps on coming back sa akin. Sinasaalang-alang ko, sa'yo ba nanggagaling to, Lord? Swerte ni Joshua. Kasi nagsasalita ang Diyos sa kanya. Paano tayo ngayon? Mahirap. Guguni-guni mo ba? So, sa akin, ganun ko tinitimbang. Sinasantabi ko. And then, sabi ko nga, may nagtanong sa akin, paano mo malalaman to, Pastor? Sabi ko. Hindi ba masama na parang na nakikwench mo yung spirit? Sabi ko, hindi naman siguro masama. So, sabi ko na nag-question, sabihin mo to sa Panginoon. Lord, hindi ako nagdududa sa iyo. Pero nagdududa ako sa sarili ko. Nagdududa ako kung guni-guni ko ba to o ano. Pero kung malinaw, Lord, so parang ganon. Kaya pag may mga ganon, sinasantabi ko, it keeps coming back. Hindi mo naman iniisip, bumabalik.
May nakita kang kanyan. May nakasalubong kang tao, nagsasalita, parang bumabalik ako sa thoughts na yun. Hanggang sa nakon ko na ganun yung naging pattern ko na kapag it keeps on coming back, it keeps on coming back. Sinasaalang-alang ko na. And then, hindi ka na-implement agad. I talk to leaders. Why don't we think? Kasi naniniwala ako na yung Holy Spirit na nasa akin, siya rin yung Holy Spirit na nasa mga leaders ko. Na inihanda rin ng mga Panginoon na yon na mga kasama ko yon. So, naniniwala ako na they may be able to confirm. So, sinishare ko yung ideas. Then we talk about it. And sometimes nga, yung picture na nasa isip ko, pag nag-uusap kami, mas lumilinaw. Mas lumilinaw na pagdudugtong natin yung hanggang sa mararamdaman mo na talaga na nagkakaisa kayo. Pag na-hit ninyo yung one in the spirit, yan nakakati minsan ng church. Kasi they are not one in the spirit and they forced to implement. So, saan ko nakuha yung principle na yan? Yan, the wilderness. Nang hindi sila nagkakaisa, Panginoon mismo, sabi niya, ikot mo, joyride muna kayo. Walking muna, sabi ng Panginoon. So, yun. Kasi, napakahalaga sa Panginoon. Observe ko to napaka-obsess ng Panginoon sa one. The Lord our God is one. Yung unity. One in the spirit. One, yung doon sa Ephesians, makikita mo, always one. Napaka-obsess ng Panginoon natin na ito sa one. I and the Father are one. Yung, sipin mo yung tatlo, isa. Paano yun? parang gano'n. But the obsession on one. Ngayon, kung hindi kayo one, ay, lakad-lakad muna kayo dyan. Parang gano'n. Pero napansin ko ito, doon nung nasa boundary na sila. Nasa boundary sila, tapos sa Deuteronomy ito nagkakaisa na sila. Alam ng Panginoon na they are one. Alam ng Panginoon, it's a new generation and they believe in their leader and talagang makikita mo doon. Ang Panginoon mismo nagsabi na, you've stayed too long in this mountain. Masyado na kayo matagal sa bundok na to. Pasok na kayo. Ang Diyos mismo ang magtutulak. Diyos mismo magtutulak pag nagkakaisa kayo. So, ito yung mga reflections ko sa leadership dito. Kasi, ang Panginoon, minsan kasi, gusto natin accomplishment. Ang Panginoon, hindi siya obsessed sa accomplishment Kasi, ang Panginoon, kaya niyang gawin sa isang iglap. Pero ang mahirap, paano magkakasundo mga tao? Isipin mo, mas gusto ng Panginoon yung pagkakaisa ng Israel kaysa yung pagkuha nila sa promised land. Ikot muna kayo dyan. Relax lang. Parang ganon. Merienda muna kayo. Mana. Ayaw niyo ba yun? Libre. Parang ganon. So yun yung pagkaintindi ko na hindi obsessed ang Panginoon ng achievement. Ang hinahanap niya, paano tayo magkasundo? How can we reflect Him? Itong unity, one in the spirit na. So, ayan. May reflection ako dun, Pastor, dun sa one. Mm-hmm. Kasi nung sinabi ni Moses na kay Joshua, meditate it day and night yung word, yung command. So parang hindi niya sinasabi na gayahin mo ako. yung sinasabi ni Moses na yung word of God, yung mga laws, yung mga sinasabi niya, para kung gusto yung kasamahan kayo ng Panginoon, magkaisa kayo, sundin mo to. Parang ganun yung tama yung sinabi mo, Pastor, na hindi accomplishment. So, para makagawa naman ng yung ibang ideas, new ideas, yun, meditate it day and night, yung mga command ng Panginoon, yung mga words niya. So, para sinasabi ni Moses na is a key para mas madali yung biyahe sana.
Kung ganun lang sana sila, walang meditation eh. Bago nila ma-receive yung i-meditate nila, binayolate na nila eh. Basagin na lang natin to. Ito palang gusto niyong buhay, basagan tayo. Yan yung kwan ni Moses. So, parang na-bad trip agad eh. So, ayan. So, but, pero sa akin, hindi ko naman may intindihan mo. Galing sila sa slavery. So, survival mode sila doon eh. So, parang survival of the fittest yung mindset nila noon. Pinapalitan ng Panginoon ng isang bansa na hindi survival of the fittest. Survival of the obedient. Parang ganun eh. So, hindi kayo maglalaban-laban. Pag nakakasunod kayo, it is abundant. Parang ganun yung gusto ng Panginoon eh. Pag nagkakasundo tayo, it's a world of shalom. It's a perfect place. Yun yung laging binabanggit ng Israel. So, kaya sa akin, naging kahit yung church, takbong chubby lang. Parang yun yung of course, may mga sa atin sa evangelism, may mga application talaga na kailangan nating magmadali. Pero when it comes sa mga activities sa church, takbo chubby lang. So parang ganun, yun yung itinuturo ko ng parang ang meditation ko sa church ngayon is because the world is parang naghahabulan ang mundo. It is chasing after the wind. Nasabi. Parang nagmamadali lagi itong mundo. Parang ang realization ko, itong tinuturo ko sa church, I am teaching the church, slow down. Parang yun yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua. Oo, sasabak kayo doon. Pero meditate on this day and night. Kasi, hindi sa strategy mo doon yung magpapanalo sa inyo. Meditate on this day and night. Be very careful to obey it. You will be successful in everything you do. Kasi ang Diyos mismo ang lalaban sa inyo kung nakakasunod kayo. I think ganun rin sa buhay. Ganun rin sa buhay na we need to meditate. Daming reflections. Sabi ko nga yung first year na pagiging pastor ko, halos dito ko lahat hinugot yung mga sermon. Mula sa boundary Mula sa boundary hanggang sa pag-uusap. Kasi, nangangatog yung tuhod ko. Nakarelate ako kay Joshua eh. So, praise God. Naiintindihan ko naman na yun. So, kay Pastora Eva, the Lord will give you a certain direction. So, kung si Pastora Imelda, from point A to B, iba rin yung rota mo. B to C ka. And you will encounter differently this God. And He will be faithful to you as He was faithful to Pastor. You will see different kinds of miracles. You will not see mana. Kasi nung tumawid sila, wala nang mana. Yung napansin ko pag nasa wilderness ka, pro-provide ng Panginoon. Ito hindi maintindihan ng Kristiyano. Bakit nung una, Lord, isang dalangin lang namin sinasagot mo? Bakit ngayon parang hirap? Napansin mo ba nga pagtawid nila, wala na yung mana? Ang ginawa ng Panginoon, inilagay ng Panginoon yung anointing sa kamay nila. The Lord will bless the works of your hands. Whatever you touch, it prospers. Kasi hindi naman sila makapagtanim sa wilderness. Ano yung tatanim mo? Cactus? Succulent? Parang ganon. Pero pagdating sa promised land, kung anong gagawin nila doon, laging pagpapalain. Yun yung hindi naiintindihan ng Kristiyano. Ito, balik na naman tayo sa alchemist. Beginners lang. Gusto ka ng Panginoon na pumasok ka So, ang daming pinapakita niya na ang ganda. Tapos pagpasok mo, wala na. Kasi iba na ang pagkilos sa pamamagitan ng kamay mo na. So, kahit si Joshua,
Pagpasok nila doon, magtatanim na sila. So, yung bagong pitasin nila yung hindi nila tinanim. Tumira sila sa hindi nila pinatayo. Pero may sinabi rin doon na pag nagpatayo na kayo ng bahay, pag puno na ang kamalig ninyo, mag-ingat kayo, hindi nyo makalimutan ng Diyos. Sabi niya. Because it is Him who gave the power to get wealth. So yun yung na mag-grind tayo. Mag-grind tayo. Talagang kumilos. Minsan, kahit tayo mga pastor minsan, Lord, yung hinihingi ko. Hinihingi ko, Lord, bakit wala ito? Yun yung sinasabi ko na. Kaya ito, yan yung maganda sa Hong Kong. Kasi, yung pastor ninyo, at saka yung membro, parehong OFW. Yung dinadaanan nyo rin. Maraming church sa Pilipinas na hindi Yung pastor nasa promise lang. Yung membro nasa wilderness. Paano yun? Kaya sa akin, ayoko yung full-time Nagtatrabaho rin ako, nagpupuyat rin ako. Kasi gusto kong nararamdaman yung nararamdaman nila. Gusto ko na yung scarcity nila, ramdam ko rin. Gusto ko yung struggle nila, ramdam ko rin. Nasa isang biyahe tayo. Isipin mo yung jeep, umara ka ng jeep, tapos yung harapan, parang elf, yung harapan, aircon. Maraming ganun na church. So, sa akin, hindi, we are in this together. Pag nasa wilderness tayo, together. Pag nasa promise lang tayo, together. So, ayan, tayo napunta doon. Anyway, ayan ang mga patalastas natin. Ayan, makikita nyo yung hawig nila. So, pinalaya ni Moses yung mga Israelita mula sa bondage of slavery. Si Joshua naman, mula sa wilderness. A to B, si Moses, B to C. Kaya, ang titingnan natin, kaya sinasabi ko na to kina Pastor Dennis kasi natutunan ko rin dito. Huwag sanang mangyari sa atin yung Book of Judges. Kaya ginagawa natin dito, sabi ko kay Pastor John, we need to train the next generation. May they think like our leaders think, like us. We should be able to pass it on. So, yan yung So, at least man lang, they have something to they have a direction. So, ayun, and then magabayan sila. Dito kasi walang sumunod. Ewan ko kung sinong sisisihin mo dyan. Wala ring instruction ng Panginoon kay Joshua Hindi ko rin masisisi si Joshua. So, ang problema, kung babasahin mo yung text, namatay si Joshua, namatay yung mga kasama ni Joshua, lahat ng nakasaksi, namatay. Nabuhay itong next generation. So, wag mong sisisihin ng isang leader. It is a failure of the entire nation. They were not able to pass it on sa mga anak nila. So, the concept of discipleship, ito yung binabasag ko sa church. Ang discipleship kasi, ginawa nating program, ginawa nating curriculum na pinag-aaralan. Hindi, it is passing on of principles to our kids. Why do we go to church? Why do I pay my tithes? Bakit kayo pumupunta sa church? Paano may communicate sa bata yun? Day-to-day life. Yun yung tinitingnan natin. Kasi, sabi nga natin, kasi sabi sa text, mababasa niyo yung text na yun later doon sa Judges. Sa Judges later yun. Ano pag mo-merge naman natin yung Judges. Lumaki ang generation na hindi nila kilala ang Diyos. I think it is not a failure of Moses. Of Joshua. Sabi kasi ni Joshua, as for me in my house,
Kanya-kanya na tayo. Binigyan niya sila ng freedom eh. Kasi nasa promised land na sila, land of free. It is our choice. As for me and my house, we will serve the Lord. So ang obligasyon, as for me and my house. Kaya si church, i-argue ko to. Bakit kung sablay yung anak mo, akong pastor na sisisihin? Nadala mo ba sa church? Naipasa mo ba yung natutunan mo? We are in this together. Magtulungan tayo. So, pag ikakarangal, napaparangalan yung parents. Pag ikaka-Istanbul, si pastor ata may problema. Sinong pastor mo? Parang gano'n. Yun yung prayer ko sa every Sunday na yung mga bata na pinapanalangin ko yun na yung mga matanda na yung mga parents nila, yung mga lolo nila na sinasabi ko sa kanila, nakikita ng mga yung sinabi ko pastor na galing sa yung idea natin. Nakikita ng mga bata yung mga ginagawa natin dito. Na bakit tayo pupunta dito? Bakit tayo nagdilingkod? Ano yung ginagawa natin? Na sinabi ko sa kanila na ang discipleship talaga is magsisimula talaga sa loob ng bahay sa atin. So yung sinabi mo pastor na sa simbahan, after parang hinuhubog mo na lang doon. Pero paglabas mo sa church, dun sana makikita. So para hindi ka na mahirapan mag-disciple sa anak mo paglaki. So yun sinasabi pastor na maipasa mo yung yung paglilingkod sa Diyos na may tako, parang ganoon na. Try nga nating i-equan later. Try mong hanapin yung family line ni Joshua kahit sa loob ng Book of Judges. Kung matatrack natin, kung nagtuloy ba itong kung faithful lagi itong family ni bloodline ni Joshua. Kasi siya yung nagsabi na as for me and my house, we will serve the Lord. Pag pamilya ko, responsibilidad ko. Yun yung kanya eh. Hindi ko na pananagutan yung pamilya mo. May parang ganun yung kanya. But of course, in the church, we are in this together. Eh, kung walang value sa'yo, yung pagsisimba, ba't mo aasahan yung anak mo later eh? Simba kayo, sabi mo, tapos ikaw, hindi ka. Parang tagilid data yun. kahit hindi mo sinasabi sa anak mo kung nakikita nila. Iba yun. Sabi nila, actions speaks louder than words. So, ayan. How do the book of Pentateuch prepare for the book? How do the books of Pentateuch prepare for the book of Joshua? So, ayan. Anong kaugnayan nung Pentateuch, yung unang 5 libro sa book of Joshua? Nakikita natin dito na yung Genesis, kita mo yung continuity ng kwento. Yung Genesis, nabanggit doon yung pangako na meron itong lupang pangako. So, ayan. And then sa Exodus, makikita natin na yung buong Israel, from the term Exodus, magla-launch out na sila, lalabas na sila patungo doon sa lupang pangako. And then sa Leviticus, ay turo sa kanila kung paano mamuhay doon sa lupang pangako. So, yun yung system eh. Ganito kayo mamuhay doon. So, ayan, may yung trabaho ng mga Levites, paano yung system nila, may mga city of refuge, paano yung sa bawat city of refuge may nakadistribute na paano sila mamuhay. And then sa Numbers naman, naikwento dito, yung makikita natin yung kwento na, ayan, pag-alagala lang sila sa paligid. Minsan, ganito ang Kristiyano. Naisip mo ba yung what? May contest ng marathon, tapos finish line na. Pero pag malapit na sa finish line, iikot na naman. Parang walang gustong... yung laro natin na personal base.
Parang pwede ka namang mag-save. Ba't di ka nag-save? Malapit ka na eh. Nandun ka na eh. Parang gano'n eh. Kasi paikot-ikot lang sila sa gilid eh. Kaya nga sa Deuteronomy, sinabi na ng Panginoon, tagal nyo na rito. So, ayan, preparation na sa pagtanggap nila or hindi pagtanggap eh, pagkuha. Kasi marami rin tayong reflection dyan. Tingnan natin mamaya. And tingnan nyo yung daloy ng mga pangako. Kay Abraham, ipinasa kay Isaac, ipinasa kay Jacob, ipinasa sa lahat ng anak ni Jacob, Israel. And then kay Joshua saka sa susunod na generation. Eh ito, sinasabi ko sa church. Ang pangako ng Panginoon, totoo yan. Hope in the future. Maganda ang kinabukasan na pinapangako niya sa lahat ng tumatanggap sa kanya. Medyo nagtatanong tayo minsan. Pero makikita mo dito sa daloy ng kwento, makaka-reflect tayo dyan. Ang obligasyon, maging tapat ka rin. Kasi tapat ang Panginoon. Kung hindi man sa'yo, sigurado sa mga angkan mo. Susunod yan. Susunod. Kaya lagi kong sinasabi sa church, from generation to generation, gumaganda yan. Gumaganda yan. Pero nasa responsibilidad natin kung paano natin ma-preserve. Kasi pwedeng ang ganda, gumaganda, nasira. Ganun yung nangyari sa Judges, di ba? So, ayan, how do we pass it on? Yun yung matututunan natin dito. So, Joshua 1:9, basahin nyo na lang. That is very familiar. I believe napakarami yung sermon dyan. So, hindi na natin kanya. Simple outline of the book. Chapter 1 to 4, pagpasok nila sa Promised Land. And then, sa Joshua chapter 5, naghahanda na sila para sakupin yung kalupaan. And then, chapter 6 hanggang sa chapter 13, ayan, sinasakop na nila. So, and then, yung chapter 13 hanggang 22, ayan, naghahati-hati na. So, kasi nung nangyari, minsan nagtulungan sila eh. May iba na nagtutulungan. So, bago natin sakupin yun, samahan mo muna ako. Sakupin natin yung area ko. Tapos pag natapos, samahan rin kita. Sakupin natin yung area mo. So, parang ganun. Hanggang sa may division na. May division ng hatian na ng yung mga nasakop nila. Main theme of the book, tungkol sa conquest, yung pagsakop, pananakop. So, nung panito. So, pinapakita dito sa atin yung process of possessing God's promised inheritance. Lord, pinangako mo sa akin nun, yayaman ako. Bakit? Hindi naman, Lord. Kapag manabtuong. hindi babagsak yan. Eh, sa mga kapatid na OFW, minsan sakto-sakto yan. Kasi naiintindihan ko yung amount. Minsan nga Himalayan eh. Paano nagkakasya? Kasi nagpapadala ka eh. Sa pamilya rin, may pinapaaral ka. It's 10 o'clock. Pinapaaral ka and then hindi lang sa pinapaaral, siyempre yung tinutustusan mo rin yung pangangailangan. Sabi nga ni Vilma Santos, tinitipid mo lahat abroad para may mapadala. Pero actually, makikita natin dito na it's part yan ng conquering. Part yan ng conquering. Namumuhunan ka sa pamilya mo. Sa anak mo. Kaya minsan, sinasabi nila na hindi retirement insurance ang mga anak. Yung sinasabi nila. Eh, binuhos lahat ng magulang sa iyo. May responsibilidad ka rin. Pero actually, yung mga anak, magsisimula yan ng mas maganda. Kasi even Israel, they fought for it. They fought for it. So, don't ever think na it's a bad process. Even Jesus Christ fought for it, died for it. So,
bago niya nakuha itong church na ito. So, sa atin rin, it is a reflection na yung mga pangako niya. So, yan yung marereflect natin dito. Malinaw ba yung pangako sa'yo? Paano mapapasa kamay? So, ito yung reflection natin. Kung kikilos ka, the power to get wealth is in your hands. So, dami minsan. Sweldo. Pero may bonus kang lycee, hindi naman nasa sweldo. Or, di mo alam, meron, kasi ang Panginoon may dagdag na di natin alam minsan saan nang gagaling. So, ayan. So, saalang-alang natin yun na meron pa ring himala na nangyayari doon. Pero hindi kagaya sa wilderness na bumabagsak lang. Kasi dito, inaangkin na natin yung mga pangako ng Panginoon. So, ayan. Inheritance. Sabi dito, may pagkakaiba ang inheritance sa possession. Oo, sa'yo yun. Pero paano mapapasayo? Yung inheritance daw, pinangako sa'yo. Sa'yo yun, by title. Pero paano mo makukuha yun? Kasi kahit yung kaaway, ayaw niyang bitawan yan. Kasi kung mapapansin mo, hawak ng mga kaaway nila yun. Kung maiintindihan lang natin, ito paulit-ulit kasi ito yung perspective na binigay ng Jesus nung unang binanggit niya ang church. The gates of hell shall not prevail. Ibig sabihin, hakbang ka, umusad ka, umabante ka. Hindi ibibigay ni Satanas yung teritoryo. Umusad ka. Ang reflections natin dito. Yung church, sabi nga ni Ramos noon, yung bangka daw, pag panalangin ka ng panalangin, umiikot-ikot ka lang raw dyan. Now, kung kayod ka raw ng kayod, trabaho ka ng trabaho, hindi mo bibiyang na ako, Diyos, iikot at iikot ka lang dyan. Kailangang pagsabayin mo yung kilos sa panalangin para umusad tayo. Parang yun yung galing kay Fidel B. Ramos yan na concept. So, ayan. Inheritance, iba yung inheritance. Iba yung inheritance sa possession. Oo, sa'yo yan. Hanggang ngayon, di ba? Ito yung struggle ng Israel. Hanggang ngayon. Gaaway-away sila. Hirap rin sa modern world. Paano mo sasabihin amin yan? Hindi na ganun nung old. Pero ang Israel, pinangahawakan niya yun. So, ayan. Possession. Inheritance is that which is given by promise. So, patawid. Possession is that part which is actually claimed or appropriated. So, possess, from the term possess, tagikwaen. And then, 3, that does promise us an inheritance in Christ. Pangako yan. But we must possess that inheritance because there is a spiritual enemy who will contest it. Hindi bibigay ni Satanas ng kasi yung pag-usad ng teritoryo mo, yung win sa'yo, loss sa kanya. So, hindi madali yan. Hindi madali. Pero yung sabi ni Jesus, the gates of hell shall not prevail. The gates of hell shall not prevail. Ano yung pinangako? For example, sa akin, tinatawag akong Panginoon ng maging pastor. Ibento ko rin to sa Hong Kong. Paano naman to, Lord? Parang gano'n. May mga pangarap rin akong gano'n. Pagkaunawa ko sa puso ko, parang hindi ko may paliwanag. Pero ang pagkaunawa ko, akong bahala dyan. Okay yan. So I took that as a inheritance. In my perspective, that is inheritance. Gusto ko rin magkaroon ng bahay, sasakyan. Pero, one piece at a time yun.
minsan, imbulsada yung piringay. Magkita na. At siyempre, dalugan mo. It is a need. It is a need. Sa akin, ini-integrate ko sa ministry yun. Wala namang ministry car. Laspag naman lahat yan. It is a need. Pero, one piece at a time. Yung mga bumabatikos yan, ang lalalim na ng tulog, ang lalakas na ng hilik. Pero ikaw, isang oras pa. Isang tasang kape pa. Trumatrabaho ka pa. Kasi yun, you are bawat kwan. So, of course, do not abuse your health. So, ayan. Pero nakikita ko naman yung faithfulness ng Panginoon. Kasi, ang trabaho ko lang, trumabaho. Pero ang nakikita ko sa Panginoon, there is always a client. And hindi ko magagawa yung client. It is Him who provides. So, yun yung nakikita ko na it is Him who provides. Ba't kailangan kong trumabaho? Yung client, hindi niya ibibigay yung pera. Siyempre naman. May kailangan rin. So, ayan, yun yung perspective ko dito na nakikita ko yung faithfulness ng Panginoon. Yung client ko, tuloy-tuloy lang naman. And then nakakaintindi sila. May ministry eh. Okay, we can adjust the deadline. Praise God. So, yun yung, so, ask for the Lord. Bigyan ka ng picture ng mga kanya. And then, ask for the Lord, how can I possess that? Swerte mo, kung instruction ng Panginoon. Dali lang yan, ikot-ikutin mo lang. Ang swerte mo kung ganun. Jericho, ikot-ikutin lang. Pero hindi lahat ganun eh. Mag-depend ka sa instruction ng Panginoon. Hindi porket si Pastor Dennis, sinabi ng Panginoon, ikot-ikutin mo. Ikaw, ikot ka naman ng ikot. Hindi naman yun yung instruction sa'yo. May kanya-kanyang instruction. Pangalan nito, Caleb. Sabi ni Caleb, bigyan mo ako ng pahintulot. Yung bundok na yun. Bigyan mo ako ng pahintulot. Dan malakas pa rin. Yung kanya eh. Hindi nagbago yung faith niya, hindi nagbago. Pero matanda na siya. Pero talagang nakipaglaban pa rin siya para sa lupain yun, sa napasa kamay niya. So, sabi nga natin, hindi bibigay ni Satanas ng libre yan. Kaya sa mga kapatiran dyan sa Hong Kong, laban lang. Laban lang. The Lord will be blessing you with health. The Lord will be blessing you. Makikita ninyo yung the Lord will bless the works of your hands. Yung pamilya ninyo, the Lord will, I pray that He will preserve them. Yung pinapaaral ninyo, tulungan niyo. If you attempt business, may the Lord protect those businesses. So, ayan. How did they position themselves for conquest? Ito. Paano sila, marami na naman tayong reflection dito. Wala na talaga, hindi natin kakayangin yung judges. So, paano yung sabi ng Panginoon para mapossess nila yung lupain? Ito muna. Kailangan nilang, they had to possess their inheritance in proper relationship to the Lord. Maraming Kristiyano, Lord, pag hindi mo bigay ito, ikaw rin. Break na tayo, Lord. Parang ganun eh. Ang Panginoon, ayusin mo yung relasyon mo. Ikaw na ang nangangailangan, ikaw pang blackmail mo ang Panginoon. So, parang ganun. They should be in right relationship, in a proper relationship sa Panginoon. Ito, hindi naiintindihan ng ilan. Nag-i-struggle, tinatawanan. Minsan, nakikita ko sa church. Grabe, sina Brother Hendrik. Grabe yung struggle nila noon. Si Brother Henry, naging kargador ng feeds yan. Tatrabaho kay Juan. Grabe yung struggle nila. Baka may nagsasabi pang, nasaan yung Diyos niya?
But he kept the relationship. Hindi mo lang alam yung kailan yung breakthrough mo. Kailan yung breakthrough mo. Kasi sa kanila, wala talaga. Talagang dami nilang diskarte. Balik na lang tayo sa Laguna. Yun yung concept nila eh. Balik na lang tayo sa Laguna. Eh, hindi ganun nga. Makikisabit na lang sila kay Kabigat kasi wala silang pamasahe, wala silang pagkargahan ng gamit. Si Kabigat naman, nagtatracking siya ng carbines. Si Kabigat, hindi siya makakuha ng permit. Kasi huhuliin yung carbines. So, hindi makakuha ng permit. Hindi tayo makakuha ng permit. Hindi matuloy-tuloy. Parang nananalangin sila, brother. Sabi nila eh, pag wala pa permit hanggang sa araw na ito, na tayong aalis, baka hindi pagkakalooban ng Panginoon. Mabot yung araw na yon, hindi na tayo pan. Pagkatapos ng desisyon silang hindi na aalis, nakakuha naman na si Brother Kabigat ng permit. Kasi tara, sabi, hindi. Ito yung hinihingi namin sa Panginoon na. So, meron sila kukunti. Sinubukan nila yung gumawa ng longganisa. And then, ayun, binabahay-bahay ni Ate Lynn. Bitbit niya yung basket. Hatak-hatak niya si Kit-Kit. Na house to house yan, nilalakad yan. Hanggang that is the story of the Biniang's longganisa na but they maintain the good relationship with the Lord through thick or thin. Marami minsan dadabog ka pa sa Diyos. Yun na nga lang ang pag-asa mo, yun na lang ang edge mo. Kung wala, bakit? Tutulungan ka ba ni Satanas? Parang gano'n. Ayan. So, eto, may mga dapat celebrate nila yung Passover. Sundan nila yon. And the circumcision of the new generation. Sinusundan nila yung mga covenant nila sa Panginoon. Ark of the Covenant, maintain nila yan. They had to possess their inheritance in proper relationship to each other. Pansin niyo ba sa New Testament, yung mag-asawa? Sabi ng Panginoon sa mag-asawa, magkasundo kayo para marinig ang panalangin ninyo. So, tingnan natin yon. Kasi ang Panginoon, enjoy the trip. Joyride lang yan. Ikot-ikot kayo dyan. Sasabihin ng Panginoon kasi ito yung binibuild ng Panginoon. Yung tamang relationship. You need to learn from each other. Learn to yield. Learn to humble down. Sometimes yung tema natin sa District Fellowship, District 1, sometimes you need to lose in order to win. Ipatalo mo na yung argumento para manalo lang yung relasyon ninyo. Parang ganon. So, they need to learn humility. Jesus Christ nga the Word became flesh and dwelt among us. He humbled himself para matapos na lang yung he became friends to sinners. So, ayan. Proper relationship. So, ayan. May order sila, maayos sila. They had to possess the inheritance in proper relationship to the leadership. Ayan. Yan ang problema sa church natin ngayon. Ang sisin ng do. Napakahalaga. Tingnan natin yung relationship sa Panginoon, relationship sa isa't isa, at relationship sa leader. Maraming members na ang tingin nila mas magaling sila sa pastor. Di naman sila magpastor. Parang yung tanong na parang mas magaling sila. Pero bakit hindi sila? So yun yung tanong. Kasi ang nakakalungkot dito, pag ganun yung church, damay lahat. Damay lahat. Nakakalungkot. Kasi anong kasalanan ni Joshua? Anong kasalanan ni Caleb? Yung pamilya nila. Anong kasalanan ni Moses? Wala, damay-damay. Damay-damay. Nakakalungkot. Kasi ang Panginoon, hindi siya individualistic. He look at us holistically. And we need to work together dito. Especially as pastor. We need to teach this. Kasi lahat tayo tatambay dito. Enjoy mong mana.
Tapos magko-complain ka, mana na naman. So parang of course, the Lord is faithful. Pero hindi tayo makakausad. Yan yung nakakalungkot minsan na pag i-realize natin, madadamay tayong lahat. So that is a responsibility sa ating leader. We need to make them understand this. May nabasa ako sa isang vlogger. Sabi niya, kahit pag yung isang pamilya, pag merong nalulong sa sugal, damay lahat. Damay lahat. Sugal, droga, damay lahat. Damay lahat. So parang nakakalungkot. Pero pag-aaralan mo ang sistema ng Panginoon, ganun. Damay-damay. So of course, He will protect you. He will protect you. May edge ka pa rin. Pero yung mga pasaway, they can pull us back. So, sa church natin, the concept of discipleship, we are building a mindset. Building a mindset. Kaya minsan, ang hirap na ngayong, hindi naman lahat binibira yung mga mega church. Marami silang leaders kasi kaya nahahandle nila yung gano'n. So, yung pastor may strategy yan. Yung pastors, Pareto principle. Yung pastors, yung mga leaders niya lang tinututukan. And the leaders, may system sila. Pero sometimes, mahirap sa maliit. Mas mahirap sa malaki. So, hindi naman sa sinasabi na hindi tayo mag-expand. Pero the Lord is looking as a... Kaya hindi pwedeng maliitin yung... They are dealing with million na tao to. So, matitinding leader tong mga to. Matitinding leader. So, ayan, napakahalaga yung pagkakaisa. Relationship to leader. We teach them na yung mga wala sa leadership, you need to trust the leadership. You need to trust the leadership. Because sa amin na nasa leadership, may pananagutan rin kami. So, wala. In the wisdom of the leadership, nag-uusap-usap. Ito yung what? You need to trust. Kasi even as, minsan, may concept na gano'n na eh. Kaya sa akin, gano'n ang mindset ko eh. Hindi porket pastor ako, sasabihin ko lahat yung direksyon ng church. Hindi, pag may sinasabi ang Panginoon, I talk to the leaders. Kailangan magkasundo tayo dito. Kasi kung hindi tayo nagkasundo dito, tapos umusad ako, mag-isa pala akong lumalakad. So, parang ganun. Yung dinadaan ko sa leadership. And pag hindi nila na-gets, hindi nila, parang walang movement, hindi niya siguro panahon. Yun yung nabanggit ko na sa inyo to na parameter ko. Pag may revelation ng Panginoon sa akin, binabato ko yan. It's either sa sermon or sa meeting. Yun, binabato ko yun. Pag hindi nila na-pick up, hindi niya siguro panahon. Pero salita ng Panginoon yun. Kasi hindi niya panahon dahil hindi sila handa. So I need to and then babalik-balik ko lang yun. Pero pag na-gets na nila, maraming beses na na-experience ko to Pag na-gets na nila, nahinog yun. Hindi na ako nagsasabi Pastor, di ba may sinasabi kang ganito? Gawin kaya natin ngayon. Parang maganda yung sila nang nagtutulak. Panahon na niya. Kasi kung itutulak ko na hindi sila handa, magkakasiraan tayo rito. Yun yung natutunan ko. Kaya nga sabi ko, mas mahalaga sa Panginoon yung pagkakaisa kaysa accomplishment. So, tingnan natin yung balance. So, pag-aaralan natin. Kasi, pag natutunan yung magkaisa, lahat ng delay na nangyari sa inyo, mahahabol rin nyo yun. Mahahabol rin ninyo yun. Kasi, magkaisa na kayo. Meron na kayo. Okay? Yun yung mga leadership principles na
extract ko naman na natututunan ko dito. Even si Jesus Christ. Minsan si Jesus Christ nga, dinaan niya sa panalangin. May day be one. Alam na niya. Na iikot-ikot rin tayo. Pero darating rin ang panahon na tatawid tayo. Whether we like it or not. Pag ayaw mo, maiwan ka. Main events in the book of Joshua. Commission of Joshua to give yung order to cross the Jordan River. And then, ayun, yung si Rahab, yung ni-spy nila yung kwan, may nakasundo silang kwan doon. Tuturo kayo, tatago ko kayo kung pangako yung iligtas niyo yung pamilya ko. Parang gano'n, namanata sila. So, Israel crosses the Jordan. Israel sets 12 memorial stones from Jordan. Lagi kong tinipick up ito na illustration. Kasi ito kung babasahin mo, bakit yung bato? Sabi ng Panginoon, pag magtatanong yung mga anak nyo later kung ano to mga to, sabihin nyo to. It is a concept of discipleship. You need to teach your experiences to your kids. You need to make monuments. Napapansin ninyo, dito nakuha yung mga principle ko. I create monuments. I create images. The CWC. Create a church. I put menorah, sabi. Bakit tong church na ito? Bakit ginagawa natin? Kasi tayo noon, walang-wala tayo. Pero bakit naka-create tayo ng God is faithful? Bakit ginawa? Bakit ganito? Bakit gano'n? Bakit magpapatayo kayo ng kwan? Sinasabi ng walang-wala kami, pero yun yung mga baton lagit. Yung mga bata ko, mga anak. Look at other kids. You are very blessed. Look at them. They are walking, going to this school. But you, I'll bring you, I'll pick you up. You are blessed by God. Pino-point out ko sa kanila na yung sasakyan na sinasakyan nila. Parang yung bato. Wala naman akong kakayahang kung ito eh. But it is God who bless me with His word. So I get everything. So, Pastor Dennis. Apengit na kita na sukatan mami nga tornilyo na. Balitok mami nga tornilyo mo. Pastor Kondring. Yan, pag naging hobby mo kasi yung motor, ewan ko kung makaka-relate kayo sa mga asawa ninyo, yung mga may motor. Papalitan lahat ng tornilyo ng mga gold. Kasi ito, blessing ng Panginoon. Ayos sa pang-justify mo. But yun yung point. Tell our stories. Tell our stories. Point it out. Point it out. So, ayan. Second generation, circumcised. Ito mga Jericho, napanalunan nila. Ito, yung number 6, yung na-encounter niya yung commander of the Lord's army. Ano to? Ano to? Itong commander of the Lord's army na sinasabi, maraming nag-aaway-away na scholar dyan eh. Sabi ng ilan, kasi, itong commander of the Lord's army, theophany. Pag sinabing theophany, yung Diyos, bago si Kristo, nagkakatawang tao siya or nagkakatawang kuwan. So, nagpapakita siya bilang tao ng Old Testament. Kasi ang argument nila, nung sinamba ni Joshua ito, hindi siya kuwan eh. Okay lang sa kanya eh. Pag angel kasi, huwag kang sumamba sa akin. Pareho lang tayong lingkod. Parang ganun. Sabi nila, itong commander of the Lord's army, magpapakita na actually, ang naglilid sa bawat expedition nila, bawat giyera nila, hindi sina Joshua. It is still the Lord. The battle is the Lord's. So, pag nangunguna ang Panginoon, nananalo sila. So, yan, 7, napanalunan nila yung Jericho, and then ayan, may sumablay. Akan sin.
So, underestimate nila yung kalaban nila. And then, of course, they repented and they were able to conquer AI. So, generally, sa number 10, ayan, halos nasakop na nila yung buong Kanaan. And then, ayan, naghati-hati na sila. So, ewan ko kung divided equally yan. Talpak dito, talpak doon. So, and then gumawa sila ng mga city of refuge. Ito mga city of refuge, for example, aksidenteng nakapatay ka, self-defense. Eh syempre, maghihiganti yung pamilya or sino man yung self-defense. Yung mga city of refuge, yun yung pupuntahan mo, pro-protektahan ka nila. Aayusin ng judge kung ayan, titimbangin yung kaso mo doon. Parang gano'n. May judges sila doon. Na kung talagang hindi makatwiran yung talagang guilty ka, sila mismo titira sa iyo doon. Parang gano'n. So, city of refuge. Gumawa sila ng gano'n. And then, ayan, nagpaalam na si Joshua. Kasi magre-retire na. So, parang bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganon. Basta tingin ninyo, hindi mabuti ang Diyos sa inyo. Bahala kayo kung pupunta kayo sa ibang Diyos. Parang reverse psychology niya sila rito. Basta para sa akin, maglilingkod kami sa Panginoon. So, yan. And then, ayan, namatay na sila. So, meron rin mga failures. So, makikita natin dito, may mga failures ba? So, may highs and lows, sabi nila. Ups and downs. So, matututunan mo dyan na kahit kinakanta natin na we are the Joshua generation, may ups and downs. Si Pastora Imelda, kahit ganun, parang Joshua na alive. Hindi mo lang alam, hindi niya pinapakita minsan, pero sabi nga ni Gary Valenciano, the warrior is a child. Sa buhay natin may ups and downs. May ups and downs. So, ayan, may mga tindi. Revive ka. Ganda, yung Jordan River natuyo. So, ayan. So, makikita ninyo dito yung iba't iba ups and downs. Rahab gets out of Canaan. Ito, si Rahab na-integrate siya sa godly line. Actually, naging lola ni Jesus to eh. So, lola sa Dapan. So, a miraculous collapse of the wall of Jericho. Grabe to. Parang, praise God. Parang gano'n. Himala to. Parang gano'n yung walang imposible. Parang, yun, revive na sila. So, God fought for Israel. Ayan, itong gusto natin eh. Uulan ng kwan eh, mababanatan yung mga kalaban natin. And then ito rin yung kwan. Sabi nila, tumila raw yung araw. Tumigil yung araw. Kaya away ng mga kwan. Tumigil ba yung araw o tumigil yung lupa? Alin umiikot? Yung araw o yung lupa? Siyempre, yung nagsusulat sa perspective niya, yung araw ang tumigil. Ramdam mo bang umiikot ang mundo? So nagsusulat yung recorder in his perspective. Hindi siya nagsusulat as a scientist. Yung mambira naman. Nagsusulat siya, dinidescribe niya yung nakikita niya. At pakiramdam niya, alas 5 na. Bakit dapat nandito yung araw? Bakit alas 3 pa rin yung ng araw? Parang ganon. So, ayan, yun yung explanation ko doon. Dinidescribe niya yung sinasabi. Hindi niya nag-explain ng science. Malay nila sa solar system na yan. Ayan. Nakuha na rin ni Caleb yung pangako sa kanyang kabundukan. And then, na-establish na nila yung tabernacle doon sa Shiloh. And tinupad ng Panginoon. Natupad ng Panginoon yung mga pangako niya sa kanila. Ito naman yung mga lows nila. Natalo sila sa AI. Si Akan,
Ito, parang injustice minsan. Minsan binabasa ko, hindi kayo injustice to, Lord. Kasala si Akan. Tapos, hanggang sa mga anak niya, yung clan niya ata, pinatay. Parang, tama ba yun, Lord? Parang gumagano ako minsan. Tingin mo doon pa sa Isipin mo kung ilan ang namatay sa araw na yon sa kanila. Isipin mo ilan ang naulila, ilan ang nabalo dahil kay Akan. Kasi kung titingnan mo lang si Akan, tingnan mo rin sa kabila. At ang Panginoon rin, nagsisit siya ng example. Sabi ko na, seryosohin niyo itong mga to. Be very careful to obey everything written. Lahat ng sasabihin ko. So parang sinampulan ng Panginoon na seryoso itong bagay nito. Parang masakit man sa kalooban, pero kailangan kayong sampulan. Minsan, may mga masasakit na bagay sa atin na hayaan ng Panginoon. So, ewan ko kung sumasumisigaw sila noon. Sample! Pero sinampulan sila. Kasi anong matututunan mo dito? Pwede mong ipahamak ang buong bayan. Pwede mong ipahamak ang buong bayan. So, yan. Ewan ko kung anong idea ng iba dyan. Pero yan yung seryoso ang mga bagay-bagay. Israel only experienced incomplete victory. Ito yung down nila. Hindi nila tinapos. At yung hindi nila tinapos, kung papansinin mo, yun pa rin ang mga kinakalaban nila hanggang ngayon. Ang kapitbahay nila ngayon, hindi nila tinapos. Nakakalungkot. So, nakipag-asawa sila doon, na nahawa sila sa traditions nila, yung gods nila, hanggang yun yung kaya nangyari sa kanila yung Book of Judges. And then yun na. Hindi na natin kakayanin tong Book of Judges ngayon. 10:30 na. So ano yung mga reflections ninyo dito na applicable sa New Testament? Kasi akala natin ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo sa cross, may mga verse na kinukot tayo I've already conquered the world. So, para saan yung mga yun, Pastor? Kung kailan naman lalaban. There will be trials and tribulations. Kunanan. Jesus Christ. Don't worry, I've conquered the world. Ibig sabihin, kakayanin nyo yan. Yung, parang kung i-interpret mo yan, yung mga matitindi, yung matinding laban, tapos na yan. Kayang-kaya nyo yan. Yun yung point sana ni Jesus Christ doon. Kayang-kaya nyo yan. So, there are trials and tribulations. There are ups and downs. We learn, kaya si Jesus Christ, parang yung sabi niya, teach them to obey everything I have commanded you. Parang synonymous siya sa sinabi ng Diyos kay Joshua. Be very careful to obey everything written in it. So, tapos magtatanong ka sa Panginoon, bakit sablay ang buhay? Uy, mag self-reflection ka muna. Ganun siguro ang Panginoon. So, may experiences ba kayo na kuwan? Sinisinin niyo ang Panginoon. Pero later, na-realize mo na. Sablay ko pala, Lord. Amen. Parang Your honor. Parang ang buhay natin minsan in order to succeed, victorious always in life, I think we meditate. Marami tayong matututunan dito. We will learn patience.
Kasi it took them lifetime to get the promise of God. Ang pinangako naman ng Panginoon sa atin dito sa lupa, down payment lang. Assured na sa atin eh. Whether you make it, ang kahalagaan lang eh, maintain mo yung salvation mo hanggang sa huli. Kasi kung yung mga yaman sa mundo, si Paul naintindihan ni Paul yung anong meron sa the world to come. Or anong meron doon sa kabila. Sabi niya, kung ako lang papipiliin, punta na ako, iniisip ko lang kayo eh. Parang ganun yung mindset ni Paul. Minsan, akala natin, mas yung mga pangarap natin sa mundong ito, matitindi. Pero pag na-realize mo yon, mapapanalangin ka sa prayer ni John. Come Lord Jesus, come. So maraming hirap, but we will have a taste of the miracles of God in this life. So hindi lang tayo survival. We will be having an edge with the people. Kaya minsan, ang tinitingnan lang kasi natin, financial aspect, material aspect, yung mundo, makakalamang sila dyan. Pero sabi naman ng Panginoon, I will supply all your needs. Ibig sabihin, basics are covered. Yun yung sabi ng Panginoon. Pero may mga areas, mayaman ka sa kaibigan. Dami mong kaibigan sa church. Maliban lang kung kaaway mo lahat nasa church. Hindi naman siguro yung church ang problema pag gano'n. Pag kaaway mo na, alangan naman na sila lahat. Ikaw lang tama. Big question mark, ah. Mag-isip-isip ka rin. Rods. Parang, yun, the Lord gave us a family. Friends na hindi mo kadugo, but they were low. Binigyan ka ng Panginoon ng yan. Yaman yan. Yaman yan. Daming pera, sabi nila, ang hirap raw maghanap ng kaibigan ngayon. So, ayan, may naalala nga ako dito noon na orphan. First time niya atang magka-puppy love. Napansin nila, kumakanta mag-isa doon. Yung, ewan ko, alam nila Pastora Eva tong I have only one friend left. Iba yung dulo lang kanta niya. Agaw damanin. Yun, edge natin, the Lord gave us riches in family, friends, and then spiritual aspect. Ayan, yung capital of this spiritual. Meron yung hindi naiintindihan ng mundo, emptiness. Pero may nararanasan, once in a while, nang-empty tayo. Pero you know the experience na to be refilled by the Lord. Kaya bumabalik-balik ka sa church eh. Alam mo yung drugs na yun eh. Binabalik-balikan mo. Yan lang, itong drugs na ito, habang nalululong ka, it makes you better and better. Yung drugs kasi ng mundo, it destroys you. It makes you going closer and closer to the Lord. Kaya yung sinasabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden. Walang access yung iba doon eh. Hindi nila alam. So, yun, mga age natin yun. Punta ka sa church, buti nga nakakaiyak ka. Yung iba hindi na marunong umiyak. Pinatigas na ng mga lahat ng kahirapan sa mundo. So, ayan. Ano pa yung mga different aspect ng yaman? Sabi nila, magkaroon ka ng kaibigang 1,000,000, hingan mo lang ng tig-piso. Milyonaryo. Health is a wealth. Yan yung sabi nila. We pray for that.
and may age rin tayo doon. Minsan, di natin naiintindihan, this is a cursed world, nagkakasakit tayo. But ang Panginoon, He can heal us. We can pray to Him and He heals us. Maraming hindi maintindihan na hindi rin assured kasi this is a fallen world. Nagkakasakit pa rin tayo eh. Nagkakasakit pa rin tayo. Pero ang labanan natin ngayon, tayo mga Kristiyano, especially pag nasa maturity age ka na, kailangan nakikipaglaban tayo. Mga baby Christian, nasa wilderness yan. Parang magsiselos ka siguro. Bakit, Lord? Dami nilang tinetestimony na hiniling nila to, binigay mo, Lord. May nabasa akong kwat doon eh. Sino nagsulat nun? Yung sabi niya, ang Panginoon daw, ang kaya niya lang ipagkatiwala sa kanila, blessing. Kasi kung ibibigay ng Panginoon sa kanila yung trial, laspag sila, parang ganun. Pero minsan sa atin daw, parang si Job ba? Kita mo yun? Pinagmamalaki ng Panginoon ba? Sabi ni Satan, siyempre, binibigyan mo ng yaman, binibigyan mo to. Lahat ng swerte-swerte. Tanggalin mo nga lahat yan. Tingnan natin kung hindi ka isumpa sa harap-harapan. Yung iba, hindi kaya ipusta ng Panginoon. Kaya minsan raw, sabi, ang naipagkakatiwala lang ng Panginoon sa kanila, blessing. Pero hindi niya maipagkatiwala yung mga matitinding. Hindi ko alam kung truth yun. Pero analogy niya yun. Analogy niya yun na kahit yung mga pagsubok raw, pinagkakatiwala ng alam kasi ng Panginoon na kayang-kaya mo. Hindi mo siya ipapahiya. Parang ganun. So, minsan naiisip ko, pumapasok sa isip ko yun pag may mga pinagdadaanan tayong mga ganun. Pero habang dumadaan ka dun, habang dumadaan ka sa mga pagsubok na yun, tumitibay ka eh. Wala pang anak si Pastor Dennis eh. Pastor Condre. Sa akin kasi, experience ko yung kwan. Basta sumuko si Mayumi, hospital na naman daw. Yun na. Nagsabay pa sila. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung mga time na yun, parang gagaling rin to mga to. Pero alam mo yung may mga time na parang nakikibaka ka in the spiritual realm. Pero alam mo yung time na may sakit pa rin sila, pero alam mong panalo ka na. Parang may mga ganun na experience ako eh. Alam mong breakthrough na, nalampasan mo na yung kwan. And they are on the verge of recovery na yung mga ganun. Parang ganun na hanggang sa kwan na bilang yan. Parang it builds my faith. Na pinadaan ako ng Panginoon doon to build my faith. Kaya sa akin, nung pagkaintindi ko, kasi minsan, binibaby natin members na binibaby ng mga pastor. Hindi, kasi ma-realize ko, nung dumaan ako doon, ang endpoint lagi, lumalakas ako sa pananampalataya. You need to pass through those. Because yun yung process na i-strengthen ka ng Panginoon. Si Joshua, maraming dinaanan yun, year after year. Paano ka masasabing warrior kung isang year wala kang nasubukan? So parang ganun yung. Anyway, that's the book of Joshua. And we will be studying next Sunday itong book of Judges. So, mahaba-haba pang kapihan namin dito. Kasama namin si Pastor Cons. Poging asawa ni Sister Telma. So, may question ba kayo or reflection or pinagdadaanan, mga ganon?
Pastor. Hello, Auntie. Pastora. Oh, DJ ko nga about it, the proper relationship with to leadership. Opo. Kapaano kaya ma-resolve? Kasi itong association namin ng PENA, ang dami namin noon pero halos 4 na ang na-dissolve. Yung iba ang gaganda ng pero lately meron talagang na-dissolve na hindi, we just learned it lately. Na ang ganda ng church pero ewan ko ba na nangyari. So yan ang pang-4 na alam ko na dissolve now. Now my question now is paano kaya ma-resolve itong of course na-mention mo yung relationship nasa leadership yan. So in other words, most often I think is it always on the part of leadership? Minsan kasi sa perspective ko dito, tayo pag nakakaramdam tayo ng something is wrong, parang may hindi normal. You go for diagnosis. You need to know the problem. Parang may halin tulad natin doon yung organization rin minsan na binabaliwala natin yung mga symptoms ng problem. I think that's one factor. Yeah, correct, Pastor. And hindi pinag-uusapan, I think yan yung purpose sana ng organization. Na para yung mga church na ganun pagkuan, they have a trusted leadership to go through for advice. Hindi namin naiintindihan ang nangyayari sa amin, parang gano'n. And then, they try to troubleshoot themselves. And, ayun, wala na. So I think it's in the communication or laging nire-reflect sa physical yan. Kaya sa church, ini-encourage ko yung na pag may mga sakit kayo, huwag mong i-interpret ng pagpunta sa doktor, kawalan ng pananampalataya. Para alam natin ang ipag-pray natin, hindi tayo sumatsamba. So parang gano'n. Yun yung para alam natin ang ipag-pray natin. Yun yung in-encourage ko na parang ang pagpunta sa doktor, kawalan ng pananampalataya. Kung hindi mo na nakukuha ng paracetamol or yung dating ginagawa, baka there is lying further issue doon. So parang sa leadership, parang ganon na So I think, Pastor, most probably it's more on the character. Character yan Character of the leadership. Opo. And communication rin siguro, Pastora. Oo, at saka yan. One, communication. At saka isa din yung yung character. I think that is one of the most common factor iti dagitingay ko. Kasi ganun nga pang pinababayaan yung mga problema. Communication, pinababayaan, ganun. So yung iba ini-ignore. Kaya yung bang nakakasakit kasi yung grabe yung kasi matagal na itong yung PENA namin at saka pero kuminsan yung mga pastors hindi nila sinasabi yung problema. Na bigla na lang na nalaman namin na wala na pala sila. Saan yung mga daming congregation kawawa? Ayun. So, ayun. So, I don't know if there are some suggestions. Paano kaya natin maano ito para in the future na encounter natin yung mga ibang ay we can have an idea. Okay, mga ideas ninyo. Although, of course,
of course, with my 17 years, magse-17 years na pala ako sa ministry, ang Opo. na-encounter ko talaga yung mga mabibigat ba na grabe na hindi ko maipaliwanag. And talagang it takes courage and humility. Yung may kan ka talaga iti ko ngay turud kan panagpakumbaba. Now, we need to accept those failures and mistakes. Yung right away ba na mag-apologize tayo. I'm sorry. Parang simple apology or kahit hindi mo kasalanan or lalo na we're talking about the church. This is not about yourself. It's the whole the church itself. As leader, you need to recognize also na whatever the success and the victory or the failures, it will always reflect you. Ganon. Idea na the Lord died for it. Yes, and it's talagang it's not about you, of course. I believe na with all those circumstances nga dagita nga trials nga mangyari, it's not about you, it's about God dealing to you personally and to the church. Ganon. Kapag kasi nakuha ng congregation or yung church, yung purpose na inaalaw ni Lord yung mga problema, while how they say that resolving with the leader, madali lang na mabuo yung pagkakaisa. Pero kapag mas marami ang kontrabida talaga, hindi mo talaga, I have encountered a lot of kontrabidas, pero praise God, talagang ni Apo Dios, naasi. Grace. Yung kwan kasi, yung idea rin yan na si Moses, daming opposition. But you know when you need to stand. Kasi, minsan kasi, yung mga bumabanat, wala naman sa leadership. Yeah. Tama. Minsan, hindi ako mananagot dito Parang na, we just need to stand. Dahil na pastor ka ng mga critic mo hindi mo naman umiingit yung mga deacons mo. Okay naman sila. Parang ganun. And yung mga critic is outside. And sometimes, of course, tinatamaan yung emotion natin. Nagpatay mo But what we can learn from Moses, sometimes you take a stand. Narinig ko nga to kay Pastor Benny. Matamaan rin yung emotion. No kaya di isudan. Mas lakas yung kapag gano'n ko, may mas masan mo lang isaw na sa hanlang ayab ti Apo da ito Ang expression ni Pastor Ata. Hanlang kasi ma-realize na mo lang hindi, I need to be responsible dito Hindi mo pwedeng matamaan yung emotion mo, pero pag na-realize mo na hindi, ako yung tinake-charge ng Panginoon dito. Tama. So, pero human pa rin niya. Tinatamaan tayo sa emotion. But by the grace of God, ayun nga babalik na tayo sa realization. Pero magaling rin ang Panginoon na mangay-ayo ba? Aman, Pastor. He will give you victories na sabi nga natin He will fight for you. That's right. He will show people that He is on your side. Parang parang siguro yung sabi ng Panginoon kay Joshua na yung tamang relationship lang. Parang mga relationship. Grabe, agpay suya baga ni Pastor. No saan lang ni Apo Diyos tinang ayab. Correct data. Napintas no ma-pick up tayo data no saan lang ni Apo Diyos. Gamin no hante ma-realize gamin nga talagang si kay inayab na ni Apo Diyos. Aling-aling lang DJ. Nalaka talagang kasi foundation din yan sa iyo Yung alam mo, yung identity mo at saka yung calling mo. And then grace of God rin na Yeah. For example, sa inyo, Pastora,
na mga pioneers. Kung mapapansin mo, iba yung trouble na hinarap ni Moses. Yeah. Yung biyahe ni Joshua, wala siyang problema sa tao niya eh. Walang masyado. So I believe na because the next generation starts at your shoulder. It starts at your shoulder and dumadali yan. They can reflect to you paano niya troubleshoot, paano troubleshoot ni Pastora to noon. May kahawig ba na pinagdaanan natin, and then they will reflect back. What can we learn from it? So parang ganun, and even as the next generation, kasi yung actions, yung mga ginagawa nyo kasi, it serves as an example and a lesson na mas marunong na yung sumunod. Hindi dahil mas tuwing sila, pero marami silang natutunan mula sa'yo. Parang ganun yung understanding ko. And of course, they made the church a better version. So nung sabi ko nga nung sasaluin ko yung church, nung pupunta sila sa Hawaii, hindi ako nahirapan dahil the church is a discipled one. Pero umabot rin si Pastor Benny na yung may mga leaders siyang sinisisanti siya. Umabot siya sa ganun. So, pero sa time ko ngayon, parang they are so humble. Sa akin nga, pag nagtutok ako sa harap, I take it by grace na yung mga mas matatanda sa akin, they I take by grace na that is grace. Yeah, that's right. That's right. Ako magaling ito. Kasi mas malaki ang nilakad nila sa malayo na and sometimes we talk about theories. They know it in life. So, yun yung the generation na pinapasa, mas maganda. So, mahalaga rin na yung sasabi ko kay Pastor Dennis, mahalaga rin na ihanda natin yung susunod at ipasa natin mas mabuti. Parang ganun yung hindi lang na pinapatakbo natin. Ipapasa sana natin na mas mabuti, and then sila mas equip rin sila. Kasi si Moses, hindi niya pinasa, basta trinain niya si Joshua. Dito na i-prepare niya si Joshua. May Deuteronomy tayo na the second law, reorientation, inorient niya sila. I think you did that, Pastora, in the church. Hindi mo basta inabandon na eh. And then that is the good thing na naka-transition yung church, lumipat muna sa mas malaki. Magandang place. And ayun, mas maganda yung, so I believe na mas maganda yung biyahe. Iba pa rin yung time mother. So, ayun, yung kaya sa church dito sa CWC dito. Tinatanong ako nila okay, we na emeritus sila. They are still we still recognize them that as the senior minister. Yeah, that's right. We go to them for wisdom. And nandyan sila sa akin they are our pastors. I'm the administrative pastor. But if they say something, yun yung tawag namin emeritus. We call them emeritus. So tinatanong nga ni yung message natin kanina. There is something in honoring hindi lang leaders yan kasi kahit leaders it's something parents yan. Yeah. So, very nice. Ang ganda nga yung message today. Yeah, I like that. So, wow, thank you, Pastor. Thank you. Pastora, i-close mo siguro sa prayer. It's already Sige, kararagtay garod. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Madaydayaw ka po Diyos. Madayaw ka. Iti nabalegi nga adal mi. Iti dayti manin nga rabii. Thank you, Lord, for that divine connection, oh God, to each and every one of us. Agyaman kami, Apo Diyos, because babayin lang iti dayti nga Google Meet. Kat Apo, na nayunan man in Apo Dios iti adal kadagiti sasaom nga income nang gan iti dayti nga rabii. Patuloy ka Apo Dios nga trabaho
tumunggal maysa, ang unaan na dagiti instructor mi Apo, the Pastor Brian and Pastor Dennis. Lord, thank you. Kadagiti sakripisyo da Apo Dios. Bless mo ida with their physically, spiritually, O God, with wisdom and revelation that comes from you. Ore kada kami Apo Dios nga dingagyaman kami Apo nga niluktam manin iti spiritual nga panakaawat mi Apo Dios tapno unig pa iti panangawat mo mi kadagiti aramidem Apo iti biag mi that is in line, O God, with your word, yung mga relevance, Panginoon, na nangyari noong Old Testament till now, O God, makita mi Apo Dios the connection Apo, agyaman kami Apo kadagitoy Apo nga adan. Thank you Lord, katore pa iti panaginanami. Thank you Lord nga sikati mga iwan, iti tumunggal maysa, i-restore mo ti pigsami, tapno iti kastayin ton bigat manin by faith we will be having a new day, a new hope, a new vision kan amin Apo Dios nga kahit mga aramiden manin inton bigat ket mapatungpal mo Apo Dios babaen iti biyag mi Apo. Thank you Lord. Agyaman kami ket itid mi Apo iti panagyaman, panagdayaw babaen anak mo sa Kristo. Amen. Night, everyone. Good night. God bless. Good night. Happy Pastor's Day sa lahat. Happy Pastor's Day. Happy Pastor's Day, Pastor. Ay, Pastor Dennis, agsagsagana ka. At kukuyog tayo. Woohoo! Nagragsak. Ay, Pastor Dennis, ibaga mo nga word. Nag-seminar tayo ti worship ta dati ka worship leader eh. Ay, wow. Uy, yes. Ay, wow. Uy, ay, wow. Inaantay namin Pastor Dennis kasi nasabi ni Ate Ems na worship leader ka daw siya. Ay! Nakakaya kami. Ay, kilala ni Sis Ems? Ate Ems, yes, Pastor. Oh, grabe, wow. Sabi Sige. niya magaling daw very very anointed daw na mag-gitara and then mag-lead. Ay, wow. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Well, Praise the Lord. See you Wow. here. Wow. Grabe. Blessing comes. When Huwag kayo mag-expect masyado. so, tinaantay ka namin. Pastor. Huwag ka dyan. Intimidate ko. Delikado. Pag-gitaraan ka na, pag-gitaraan na. Okay, good night, everyone. Good night God po. bless. Good night. Bye. Bye. Stop recording.